So, ang goal kasi natin mga mentor dito is makapag-build ng solid team. Okay? So, sa isang team, syempre, maraming klase ng distributor yung binubuo niyan. So, dapat aware ka kung ano-ano yung mga klase ng distributors na meron ang isang organization. So that, ang goal mo, masort mo yung mga tao under ng organization mo para makakreate ka or makabuild ka ng leader mo. Kasi ang magpapalaki ng organization mo means leaders. Okay, tandaan mo yan. Maraming klase ng distributor pero ang magpapalaki ng organization mo, yung leader. So ngayon, kailangan aware ka. So ano ba yung number one? Ano ba yung first type ng distributor? Okay, so ito yan. Yung pinakamarami or yung malaki yung population dito sa IAM Worldwide ay yung tinatawag nating visitor. So kaya meron diyang inverted pyramid or inverted triangle kasi kaya nandito yung pinakamalaki kasi yan yung pinakamarami under ng IAM Worldwide or under ng organization na bubuin natin. Some ng mapapamember natin, visitor lang. Okay? Ano naman yung next? Mamaya i-discuss natin kung ano ba yung meron sa pagiging visitor. Ang next naman yung participant. Okay? Next, user. Okay? User slash seller, pwede rin yan. Okay? Kasi hindi kasama dito sa 7 types yung seller eh. Pero sa gumagamit na rin yan. Okay? Next, inviter. Okay? So kung mapapansin nyo, inverted triangle siya. Ibig sabihin, pakonti ng pakonti yan. Pinakamarami visitor, next participant, then user or seller, and then inviter. Okay? Tapos ano na yung next? Motivator. Okay? Next, ano pa? Trainer. Yan yung mga nagtuturo na. Okay? And lastly, leader. Yan yung pinakakonti sa population ng isang organization. Okay? Pero, alam nyo ba, sa organization, ang pinakakumikita ng malaki, yung leader. Okay? Kaya mentor, kailangan mo i-aspire, di ba, na maging leader ka dito sa I Am Worldwide. Okay lang ba i-type mo, I am a leader? Kailangan i-goal mo siya. Kailangan um, maging intentional ka sa pagiging leader. Okay? Pero, syempre, kumbaga, step by step. Okay? Step by step. Pero, ang step one kasi dapat, gusto mo. Willing ka. Okay? Willing kang mag-undergo ng proseso para maging isang ganap na leader. Okay? Pero, syempre, ano-ano ba muna tong mga iba't iba pang klase ng distributors? Okay, so unahin natin yung visitor. Yung visitor po, nagvi-visit. 'Di ba? Self-explanatory tong ano yung visitor Nagvi-visit lang sa office for training. Nag-o-observe lang. Ano pa? Present din yan tuwing may mga events. Okay? Lahat ng company event nandyan yan. Kumbaga supportive yan, yung mga visitor na yan. Okay, ano pa? Pero hindi nag-i-invite. Okay, meron bang ganun dito? Yung umaattend ng training, umaattend ng event, pero hindi nag-i-invite. Okay, so malinaw na sa inyo kung ano yung visitor. Ibig sabihin, hindi pa siya agent of hope. Okay, talagang ano lang, kumbaga, observe lang. Okay, nagpapainit pa. Okay, kumbaga, hindi pa niya ganap na naiintindihan yung trabaho, okay, ng pagiging distributor or pagiging builder. So, okay lang kung meron kang downline na ganito, tanggapin mo. Okay, wag mo silang tatanggalin sa genealogy mo. Okay? Kumbaga, kailangan kung ano man sila, i-accept mo lang. Okay? And then, wag mo silang aawayin. Okay lang ba? Wag niyong aawayin yung mga downlines yung na visitor lang. Ano ba yan? Di ka nag invite di ba? Wag mong aawayin yung mga downlines mo. Di ba? Ang importante, pag may event, bumibili yan ng ticket. Tama ba? Okay. Hindi pa nag invite kasi wala pang lakas ng loob. Kailangan pa ng maraming exposure kasi niyan. Kaya means, huwag ka mapagod pag yung downline mo, visitor pa lang. Pa-attendin mo ng pa-attendin ng training, pa-attendin mo ng pa-attendin ng events. Alam mo ba, meron akong isang
kakilala na mentor dito sa I Am Worldwide. Sobrang kulit niya doon sa downline niya na teacher. Kasi meron siya napa-join teacher. Okay? Nakilala niya lang sa Facebook. Cold market yon. So, ang ginagawa niya, tinatag niya lang ng tinatag sa mga training sa online. Kasi malayo yun, leader niya, hindi niya kasama. Nandito yun sa Manila, yung downline niya nasa province. So, ginagawa niya, ini-invite niya lang sa mga events. Oh, attend ka ng ano, ng ISO. Oh, attend ka ng Elite Executive Award. Or attend ka ng ano, anniversary. O attend ka ng Songjongki, yung mga event ng I Am Worldwide. O tara, training tayo. Kumbaga, ang ginagawa niya lang, pinopromote niya lang na pinopromote yung training. So itong member niya na to, visitor lang talaga, hindi nag-i-invite. Pero alam mo ba, itong downline niya na to, every time pala na tinatag siya ng, ng mentor niya, is, nung simula, actually, hindi niya pinapansin. Okay, pero dahil consistent itong mentor niyang mangulit na tinatag siya ng tinatag ng paulit-ulit, sabi niya, sige na nga, attend na ako ng training. Alam mo ba, tong tao na to, simula nang umattend siya ng training, nagustuhan niya ng umattend ng training, paulit-ulit, hanggang nag-sink in sa kanya na magandang gawin ng I Am Worldwide. At ngayon po, siya po ang owner ng IBC Baguio, Mentor Juliet Kidkid, Diamond Mentor na po siya. Okay, so kinulit-kulit lang po yan ni Mentor Biset Bantug. Okay, which is yung direct upline niya. Okay, di ba? Ang galing visitor lang yun, tapos naging Diamond Elite Executive. Kaya, Mets, wag kang mapagod. Di ba? Kumbaga, wag kang manawa. Di ba sabi nga sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So kumbaga si Mentor Visit, hindi lang siya nag-give up dun sa leader niya or sa downline niya na visitor pa lang. Kumbaga nakita niya kasi yung potential eh. So don't give up on your downlines mga mentors. Okay ba 'yon? Kahit visitor lang, 'di ba? Wag niyo pong wag niyo po silang i-discriminate kapag visitor pa lang sila. Okay, next, participant. Uma-attend din sila ng events. Uma-attend din sila ng training. O anong pinagkaiba ng participant tsaka visitor? Pero sumasama yan sa banding. Okay, medyo mas malalim na yung relationship dyan. Kasi sumasama na sa banding eh. Kapag ang member kasi sumasama sa banding, nagiging close-close mo na yan. Nakikilala mo na yung ano niya, yung personal life niya, 'di ba? Mas nagiging ka-vibes mo na. Okay, kaya mentor, kung gusto mo mas lumalim yung leader mo or yung member mo na gusto mong i-build or gusto mo siyang maging active sa I Am Worldwide, invitein mo sa mga bandings. Pag may mga pabanding. Okay, pag may mga happenings. Okay, kasi diyan mas lalalim yung relationship at the same time, mas lalalim din yung belief niya dun sa ginagawa niya. Bakit? Kasi mas nakikilala niya na rin yung mga tao sa loob mismo ng organization eh. Hindi naman yan mangyayari pag mga trainings lang or events eh. 'Di ba? Sa bondings yan. Kaya means, kapag may mga pagkakataon na pwede mag-bond, yan. Okay? Para mas makip nyo po yung mga downlines ninyo. Okay? But still not doing the referral. Okay, so parehas sila ng visitor, yung participant, pero ang pinagkaiba lang, mas close na. Okay, kasi nga sumasama na sa bondings. Are you learning po mga mentors? Na ano nyo na ba? Tawag dito? Naka-classify mo na ba yung mga members mo kung ano sila? Di ba? Baka hindi pa nag invite yan, nagpapainit pa lang. Okay, pero i-keep mo pa rin sila. Okay? I think parang merong ganyan. Si Mentor Edwin, naalala ko, sabi niya dun sa previous company niya, sumasama lang daw siya sa mga banding. Mahilig daw siya sumama sa mga events. 'Di ba? So, laging sila yung present kapag yung mga happenings.
or yung mga happy-happy. Di ba? Pero tignan nyo naman ngayon dito sa I Am Worldwide. Camaro, sports car achiever. At the same time, Emerald Elite Executive na rin ng ating company. Di ba? Uma-attend lang ng mga banding-banding. Di ba? Kaya yung mga member nyo na na-invite nyo sa banding, malay mo, yan na pala yung agila mo. Di ba? So, dapat isama mo lang sila. Okay? Next, under tayo, number 3, user. Okay, yung user naman, gumagamit ng products ng ating kumpanya. Okay? So, sila more on focus sila sa health. Okay, hindi sila masyado nakatingin sa opportunity. Hindi sila uma-attend ng training. Okay, so ito, disregard nyo na to kasi lumang PowerPoint na to. Dati kasi may food cart pa si I Am Worldwide. Okay, so user, ibig sabihin, gumagamit lang talaga sila. Okay, it is good to be the user of your product but you will not earn big from just being a user. Okay, kasi being a user, ang income mo lang is uni-level income. Yun lang. One way to earn lang. Okay? And pwede ka rin namang mag-alok-alok or magbenta-benta bilang user ka naman at believer ka ng product. Kikita ka sa retail, pero nami-miss out mo yung other ways to earn pag user ka lang. Okay, pero pag mentor, pag meron kang ganyan downline, wag mo pa rin aawayin yan kung user lang yan. In fact, kami ni Mentor Kinix, meron kaming 4 na group chat ng mga users. Meron kaming 4 na group chat ng mga users. Hinati-hati namin sila based sa months na nag-join sila. Okay, hanggang ngayon naman tinikip pa rin namin yung group chat na yun. At sila, nakakatuwa kasi kapag may mga event, bumibili rin naman sila ng mga raffle tickets. Diba? Kumbaga, ina-update namin sila pag may bagong products, ina-update namin sila pag may promo. Kumbaga, kung ano yung mga announcement sa company, sinesend pa rin naman namin sa kanila. Pero hindi namin sila pinipilit umaten ng training or kung ano man. Pero ini-inform namin sila. Okay, nakukuha? Kasi sila yung mga talagang user lang talaga sila eh. Gusto lang talaga nilang gumamit ng produkto. Okay? So, keep nyo lang yung mga user nyo kasi yan yung magpapalaki ng uni-level income nyo. Okay? Kami ni Mentor Kinis, kaya malaki-laki ang aming uni-level income. May RSM kami, tsaka ULC. Because, marami talaga kaming mga member na user na talagang nagre-repeat order. Hindi na namin sila kailangan i-remind. Okay, hindi na sila yung pinipilit bumili kasi talagang hindi sila mabubuhay ng walang barley. Okay? Yan ang mga loyal user natin. Okay, kaya mentor, kailangan sa pagbibuild mo ng organization, never neglect retail sales. Ulitin ko never neglect retail sales. Bakit? Kasi yung mga user, yan yung isa sa malaki, okay, na bubuo ng organization mo. Yan yung nagpaparami. Okay, but definitely hindi yan yung magbi-build ng ano mo, ng network mo kasi nga leader nga yun eh. Pero pamparami yan. Yan yung mga supporter mo. Okay? So kailangan i-keep mo pa rin tong mga to. Okay? Pero pwede mo pa rin naman yung ma-activate. In fact, meron kaming user lang ng product na naging leader na rin. Naging car achiever. Sila Mentor Jeffrey and Mentor Mary Joy Bait. Kaya lang sila nag-join kasi yung anak nila may leukemia. Okay, na natulungan ng barley, naging leukemia free. Okay, after 1 year of using the barley. And after ilang months na pagtitake ng anak nila, doon na sila nag-decide na why not gawin din nila yung negosyo. Sila na yung nag-approach sa akin. Sabi nila, paano ba gawin yung business? So, doon na nag-start yung mga mentoring, pina-attend ko sila ng mga trainings, etc., etc. Okay, so from being a user, pwede rin palang maging builder. Diba? So, kaya naman, wag nyo pong i-take for granted yung mga user nyo. Ako nga, meron kami binubuong bagong GC uli ng mga user eh. Kasi, dami naming mga napapapay in sa ads ngayon ng mga coppers, na mga user lang talaga. So, gagawa namin sila ng new GC, yung mga bagong sali, nung last year tsaka itong January. Okay, para
Yun, pang-apat na group chat na namin ng mga user yun. Okay? Next, inviter. Oh, ang inviter, not just go to the office but also invites prospects. So meaning to say, yun yung mga talagang ano na, kumbaga kahit papaano agent of hope na. Kasi sinishare na nila yung product, sinishare nila yung opportunity, nagdadala sila sa mga presentation. Okay? Sino dito yung inviter na? Taas ang paa. Diba? Inviter ka na ba? Ibig sabihin, nag-share ka na ng product, nag-share ka ng opportunity sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. Na sa tingin mo matutulungan ng product and ng opportunity. Okay, so itong mga inviter na to, kailangan, Ments, kung meron ka ng mga masisipag mag-invite, ang kailangan mo lang or ang kailangan natin gawin as mentors ay turuan silang mag-talk or mag-present. Okay, so kung ikaw inviter ka, Ments, sa mga nakikinig po na inviter dito, ang goal mo, Ments, hindi ka lang mag-invite. Ang kailangan mo matutunan paano mag-present. Need to learn how to do business talks. Kasi paano kung walang presentation? 'Di ba? Sa office nga, ang presentation lang Monday and Friday lang eh. 5 p.m. Paano kapag Tuesday, Thursday, Wednesday, 'di ba? Tama ba? Tuesday, Wednesday, Thursday lang pwede yung invite mo. So, kailangan na aralin mo siya. Okay, mentor? Kailangan be intentional sa pag-aaral, mag-present. 'Di ba? Tapos, meron naman tayong mga recordings, huwag kang umasa sa ganon. Kasi hindi ka mag improve yung speaking skills mo, yung communication skills mo kapag hindi mo tinatry magsalita, mag-communicate. So, kailangan pag-aralan natin siya. Okay lang ba yon sa mga inviters na nandito? Na mag-aaral tayo mag-present? Yes? Yes or yes? Okay, so mamaya tuturuan ko kayo pero introduction lang muna. Okay, mamaya yon after nitong topic ko. Okay, next. Sometimes get stuck here because of high income like just for you bonus. Okay, so yung mga inviter nawili. Talagang gusto lang nila mag-invite kasi nga pag nagkaka-direct or nagkaka-DR, meron just for you or merong give me five. Okay, so minsan wala na rin silang pakailam dun sa napapapayin nila. Basta ang goal lang nila magpapayin lang na magpapayin. Pero means dapat hindi ganun ang mindset. Okay, so ang goal natin as inviter, invite natin sila sa IBP para mag-join, pero dapat invite din natin silang umattend ng trainings. Kaya dapat means yung mga PINs mo, meron kang group chat sa kanila, 'di ba? Tapos sesendan mo sila ng mga link. Okay? Tapos kung di sila nagsisin sa group chat, PPM mo sila. Invitein mo naman sila umattend ng training para ma-activate sila. Okay, wag lang yung puro papayin lang ng papayin kasi may income, kasi may just for you, kasi may give me five. Okay, and then ang goal natin, ma-develop natin tong mga inviter na to na sila mag-conduct na rin sila ng presentation. Okay ba yon mga mens? Next. Sometimes tend to forget to motivate and teach leaders. Ito na nga yung sinasabi ko. Kasi nga, ang goal nga lang, magpa-pay-in, kumita, 'di ba? Hindi, minsan nga yung mga ibang inviter hindi uma-attend ng training eh. Invite lang na invite, nagpapa-pay-in lang talaga. So tayo as mentor, kailangan natin i-educate yung mga downlines natin na importante na uma-attend ng training at the same time yung mga napapa-pay-in, napapa-attend ng trainings. Okay, para at least sila alam din nila na pwede rin palang kumita dito sa negosyo natin. 'Di ba? Alangan namang tayo lang ang nakakaalam na maganda yung kitaan dito. So dapat yung mga napapapiin natin, dapat alam din nila yun para sila din magi-invite. Okay pa? So kailangan tayo as mentor, i-motivate natin at turuan natin yung mga members natin. Okay? Next, motivator number 5. Can motivate members and leaders. Ibig sabihin, nag-empower, 'di ba? Nag-i-inspire ng mga downlines niya.
Diba? But the problem is, if you keep on motivating people, but you don't have a team yet. Diba? Yung sobrang gigil na gigil ka sa group chat nyo, diba? May mga send-send ka pa ng mga quotes, and all. Diba? Nagsishare ka ng mga learnings mo. Tapos wala kang downline. Wala ka pang napapapay-in. Ibig sabihin, nag invite ka rin naman, pero wala ka pang napapapay-in. Or kung may napapay-in ka man, wala sila. Di sila active. Di ba? So, mentor, kailangan i-goal mo, ang i-motivate mo, yung downlines mo. Okay, hindi yung ibang, okay naman yun, nakakatulong ka sa iba, sa crosslines mo, di ba? Pero wag kang tatagal sa negosyo natin na hindi ka nagkakagrupo. Okay ba yun, Ments? Kasi merong ganun dito eh. Yung antagal na dito sa I Am Worldwide pero wala pa rin team. Hindi pa nagkakagrupo. So, sayang. Di ba? You are motivating other teams but not your own team. Must have result to be credible and inspirational. So, goal moments, hindi pwedeng puro ka lang salita. Puro motivate. Kailangan meron kang napapakitang tangible result para maging credible ka at maging totoong inspirasyon ka. Kasi para maging totoong inspirasyon ka, dito sa I Am Worldwide, kailangan resultado ka. Or meron kang mapakitang resulta. Okay ba yun mga mens? Kasi ang hirap naman yun, nagmo-motivate tayo, nagtuturo tayo, di ba? Pero wala namang nakikita. Kailangan, walk the talk tayo. Okay mga mens? Next, trainer. Pang-anim, trainer. Okay, so, mentors, ito yung mga nagtuturo na, nagdi-discuss na ng mga iba-ibang topics. Okay, ako naalala ko, parang 3 or 4 months pa lang ako sa I Am Worldwide. Sinabihan na ako ng mentor ko na, Shane, magturo ka na, turuan mo na kahit manual yung mga napapapiin mo or yung mga pumapasok sa organization mo. Paano kung hindi sila maka-attend ng training? Dapat marunong ka magturo. Diba? Binibigay naman yung copy ng mga PowerPoint. So, re-reviewin mo na lang, ikaw na magdi-discuss. So, kasi yun talagang trabaho natin as leaders eh. Kailangan nating turuan yung mga leaders natin na magturo. 'Di ba? Nagigets ba? Kasi yun yung duplication eh. So ako, sinabihan lang ako ng mentor ko, oh, ang dami mo na na-attendan na training, dapat pinapasa mo yung alam mo. 'Di ba? Hindi pwedeng nasa stock lang yung knowledge sa atin that pinapasa natin. So kaya ako, naalala ko nung sinabihan ako ng mentor ko, talagang nag-step up ako. Kasi sabi niya, may 2 klase ng member sa I Am Worldwide. Okay, or may 2 klase ng distributor. Yung member tsaka yung leader. Yung member kumikita, yung leader yung mayaman. 'Di ba? So, ang mga totoong leaders nagtuturo. Yun yung sabi niya. Okay, yung mga hindi leader, hindi nagtuturo. Sila lang yung kumbaga sa kanilang lang yung knowledge, parang sinosolo lang nila. Hindi nila pinapasa. So, mentor, kailangan i-goal mo na yung mga alam mo, natuturo mo. Hindi mo kailangan maging perfect agad kasi hindi ka naman magiging magaling ka agad talaga. Pero kailangan mo lang simulan para gumaling ka. Diba ako naalala ko yung first training ko naman na ginawa eh. Table talk lang naman yun eh. Nag-discuss lang naman ako noon. 2 lang yung downlines ko. 'Di ba? Hindi pwedeng hihintayin mo maging 100 bago ka magturo. Kahit isa pa lang yung downline mo, turuan mo na. Okay ba 'yon, mga mens? Kasi doon tayo nagiging ano na eh, kumbaga doon tayo nagiging totoong mentor na eh. Pag nagtuturo na tayo. Okay? In order for you to be a trainer, you must be trained first. Yes, tama ito. Kaya importante, sobrang sipag natin mag-training kahit paulit-ulit yung topics. 'Di ba? Yung iba, natapos na nila tong batch na to, halimbawa tong modules ng Dream Team. After nito, hindi na magpapakita, wala na, 'di ba? I hope walang ganun dito or
I hope majority ng nandito sa batch 10 is uulit pa rin ang uulit. Kasi I remember sabi ng mentor ko sa akin, Shane, sasabihin mo lang na alam mo na lahat pag kumikita ka na ng milyon-milyon. Pag kumikita ka na ng at least 1 million per week. 'Di ba? Doon ka lang pwedeng kahit papano ay hindi na masyadong mag-training or hindi na everyday. Kasi ikaw na yung magtuturo eh. 'Di ba? Magte-training pa rin, pero hindi na katulad nung beginner. Nakuha nyo mga mens. So, wala, kung wala pa naman talagang resulta, wala pa namang napapatunayan, di ba walang karapatang huminto sa pagte-training. Di ba? And even kami, kahit naman may results na kami nila Mentor Clinics, ay uma-attend pa rin naman talaga kami ng trainings. Di ba? Kasi, if you stop learning, you will stop growing. 'Di ba? Magsa-stop yung growth din ng organization mo. Okay? Pag nag-stop yung growth mo as a leader. Okay? The purpose of attending training religiously is for your benefit as well. Mastery is the key. Pag paulit-ulit mo kasing ina-attendan yung training, na-master mo siya, na-memorize mo siya. Tama? Kaya huwag kayong mapapagod. Okay? Kasi ito, halimbawa, first time mo lang to na-attendan. After this training, di mo na maaalala to eh. Yung 7 types lang, tapos di mo na maalala kung ano yung 7 types. Di ba? Or maalala mo lang yung simula tsaka yung dulo. Di ba? So, kailangan ulit-ulitin mo siya at least 5 to 10 times ang isang topic para talagang ma-internalize mo siya. Di ba? Parang kanta, di ba? Pag paulit-ulit na ma-master mo siya. Okay? Kaya yung training, kailangan huwag kayong mapagod. Kailangan masipag kayo. Okay? Training is everything. Okay? You cannot teach what you do not know. 'Di ba? Ako lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga tinuturo ko ay yung mga natutunan ko lang din at yung mga na-experience ko dito sa negosyo natin. Okay? And yung mga members natin kasi mas ma-inspire sila na, wow, yung mentor ko nagtuturo na. 'Di ba? Later on ako na din. 'Di ba? So kumbaga, magiging possible dun sa mga members natin or sa mga leaders na binibuild natin na gawin din yung ginagawa natin kasi tayo yung nagli-lead by example. So dapat mag-lead tayo by example para gayahin talaga tayo ng mga binibuild natin. Okay? If you have leaders abroad or provincial, be the one to train them. O, 'di ba? Kaya nga tayo binuo natin tong Dream Team Academy. 'Di ba? Kasi kung iaasa lang namin dun sa training sa office, which is every Monday, Friday, and Saturday lang, babagal yung growth. 'Di ba? Kasi hintayin nyo pa yung Monday, tapos Friday, kumbaga, tapos yung topics doon, yung mga super basic. 'Di ba? So, tayo sa Dream Team Academy, basic plus advanced, tinuturo natin. So, yun yung maganda kasi talagang intensive yung training na ginagawa natin. Okay? At dahil kaya natin ginawang Zoom para accessible sa lahat. At kaya tayo may recording para pwede ring ma-replay. Diba nung mga hindi naka-attend. Diba? Yun yung ginagawa natin para maging accessible sa lahat. Okay? Kaya natin to ginagawa. Okay? You need to think long-term. Think about your team. Okay? Kaya talagang pinush namin talaga tong Dream Team Academy. Actually, nag-start lang ang Dream Team Academy 2024. So, 2024, 2025, and then, 2026. Okay, if I'm not mistaken, February 2024 ata nasimulan ang Dream Team, itong Dream Team Academy, yung modules na kompleto. Tapos dinire-diretso natin. Kaya 'di ba batch 10 na kayo? 'Di ba? Pang-10 ano na kayo. Batch ng Dream Team na mag-graduate sa ating mga modules. Okay, so ang goal namin, mga mens, itong mga tinuturo namin sa inyo ay maituro nyo din later on, down the line. Okay? Madali lang naman, di ba? May PowerPoint naman eh. Okay, next, leader. You can do all stages. Pag leader ka, ibig sabihin,
Kaya mo maging trainer, kaya mo maging motivator, kaya mo maging inviter, gumagamit ka, nagbebenta ka, ma-attend ka ng events, ma-attend ka ng training. Kumbaga present ka sa lahat. 'Di ba? 'Yun ang leader. Hindi ka selective kung ano yung gagawin mo. Okay? Before motivating and training other people, you need to motivate and train yourself. First, sabi nga, you cannot lead others if you cannot lead yourself. So, importante tayo muna. Kaya kailangan marunong muna tayo sumunod. Maging good follower ka para maging good leader ka. Okay, kailangan, yes, mentor ka, sumusunod ka talaga sa mentor mo, hindi yung selective. Diba? Ano yung selective? Yung susundin mo lang yung gusto mong sundin, 'di ba? Yung comfortable ka. 'Di ba? Pag ikaw good follower ka, whatever it takes, 'di ba? Kung ano yung mga dapat gawin, gagawin mo talaga. Okay? Next, lead yourself if you don't have a downline yet. Okay? So kung mag-isa ka pa lang, no problem. Kailangan ikaw muna, magawa mo muna. Para nang sa ganun, dahil nagawa mo, meron kang credibility na ipagawa mo sa downline mo kasi nagawa mo siya. Okay, next. Even if you have 1 to 2 leaders, be responsible in leading them. Okay, hindi pwedeng kung kailan madami, saka lang magli-lead ng downlines mo. Kahit isa pa lang yan. Diba? I-lead mo na. Okay? Leaders create leaders. Diba? Kung totoong leader ka, makaka-create ka ng leader. Kaya nga importante, maging leader ka muna. Kasi para mapalaki mo yung organization mo, hindi mo yan kayang gawin mag-isa. Kailangan mo ng katulong or yung tinatawag na core leaders. Para makahanap ka ng core leader, dapat ikaw, core leader ka muna ng upline mo. Okay ba yon mga mens? And ang totoong leader merong sense of ownership or meron tinatawag na 001 mindset. Can you type 001 mindset? Okay, pag 001 ka kasi, may kusang palo ka, may initiative ka, proactive ka. Hindi ka na dapat yung hindi yung ikaw, hindi ka dapat disusi. Hindi pwedeng kumikilos ka lang pag sinasabihan ka lang ng upline mo. 'Di ba? Kaya nga importante yung ma-attend ka ng training para alam mo yung gagawin mo eh. Okay, hindi yung gagalaw ka lang kapag yung mentor mo gumagalaw. Pag hindi na siya gumagalaw, wala ka na din. Hindi ganun yun, ments. Wala kasi si mentor eh, wala kasi si upline eh. So, wala din ako. Hindi pwede ganun, ments. Kasi remember, this is your business. Pag inopen mo yung account mo, yung dashboard mo, or yung portal mo, pangalan mo yung nandun, di naman yung upline mo eh. Diba? So, dapat, i-treat mo to as your own business, hindi business ng upline mo. Okay, gawin mo to para sa'yo at dun sa organization na i-build mo. Okay ba yun, mga ments? Okay, so dapat, again, di na tayo disusi. Dapat meron tayong initiative kasi leader tayo. Okay? So, review natin yung 7 types of distributors. Visitor, participant, user, di ba? Actually, user slash direct seller to Okay? Inviter, motivator, trainer, and leader. Okay? So, 'di ba? Tapos na yung training natin. Ang bilis. Okay, pero meron pa tayong second part. Okay? Pero bago yun, pipicturan muna ni Mentor Lar yung mga nandito. Mentor Lar, papicturan uli. Okay, pero tas meron tayong next na pag-uusapan mga mens. Okay? So, ano yung next natin pag-uusapan? Pero bago tayo mag-usap dun sa next na pag-uusapan, magpa-raffle muna tayo. Okay? Ayan. So, marami ba natutunan? Di ba? Kahit short lang yung topic natin, di ba? Kaya nyo rin to i-discuss sa mga downlines nyo. So, dapat kayo, aralin nyo rin tong topic na to para at least alam nyo rin kung paano nyo i-apply sa binibuild nyong organization. Okay, sige. Ano na tayo? Next natin yung ABC rule. ABC rule.
Okay, so for our third set of raffle, sa third topic natin, which is, ano nga yung topic natin doon? ABC rule. Okay, so ito yung mga umaten ng ABC rule na naglista dun sa attendance. Okay, sige. Ay, grabe naman yan, Mentor Angel. Ayan, so pag nagkita ulit tayo, Mets, kunin mo sa akin yung flyers mo. Kailangan natin yan eh, marketing material natin yan. Okay, next naman natin yung mga uplines nung umattend ng ABC rule. Okay. Ay, grabe naman yan talaga. Laging nananalo. Yan, lista natin din. Lista ko na lang mga meses, isisend ko na lang sa GC yung mga names ng winner. Okay, and for our last session, last topic natin yung last time, last Thursday, no? Which is yung how to present. And congratulations sa mga winners natin. Paki-claim na lang po, no? Paki-message na lang po ako. Grabe si Pastor Johnson na, laging nananalo. Okay, eto na. Vilma, Mentor Vilma Cabigaw. Parang nanalo na rin si Mentor Vilma noon, no? Basta natin. I think ito ay under Mentor Normie. Mentor Vilma. Okay, and lastly, yung mga uplines nung umattend ng ating session 17. Galing no, yung mga nanalo, parang sila yung consistent na laging nananalo no. Pansin nyo ba? Diba? Mga malalakas kay Lord. Prayer reveal naman mga mens. Pero meron talagang ganun no, yun talagang laging nananalo sa mga raffle. Okay, so last, ito yung mga uplines nung umattend nung session 17 natin or yung how to present. Ay, grabe naman yan. Tama ba yung nalista ni Mentor ano? May downline ba si Mentor Vilma? Pero maniwala tayo dito si Mentor Lar yung naglista nito eh. Dinouble check niya to kanina. So, ayan, grabe, di ba? Alam nyo naman tayo dito sa atin sa Dream Team eh, maraming chance na pwede kang manalo. Kumbaga, kahit paulit-ulit ikaw yung nabunot kasi masipag ka, di ba? You deserve it. Ayan, congratulations, Mentor Vilma. Talaga namang grabe, laging nananalo. Ayan. Ayan, meron siya downline. Yun, galing naman. Kaya nga, 'di ba? Kaya salute po sa mga upline dito kasi kung hindi dahil sa inyo, wala po yung mga uma-attend, 'di ba, sa ating training. Okay, so ang next natin ay yung mga reminders.
Okay, tas may assignment ako sa inyo. Okay, etong assignment na to required. Pag hindi mo to ginawa, hindi ka gagraduate. Okay ba yon? Kasi kailangan may ano na tayo eh, kumbaga umuusad na tayo. Hindi pwedeng puro training lang tayo, kailangan may ginagawa. Okay, kasi ipe-prepare ko na kayo para gusto ko nang matuto kayong mag-ano eh, mag-present. Okay, so wait lang. Ano muna tayo? Reminders. Ano na nga ba yun? Okay, reminder mga mentors na meron tayong checklist. Okay, and sa checklist na to, kailangan umuusad tayo. So, lahat ba may copy? Type 1 nga po kung lahat may copy na po nito. Type 1. Lahat po ba may copy na? Yung mga downlines nyo po ba may copy nito? Kailangan po may copy kayo, tas dapat printed. Okay, para nalalaman nyo kung ano pa po yung hindi nyo pa po nagagawa. Okay, so level 1, level 2, then ito yung DA-NMTP checklist natin, yung mga topics, and then yung DASTP checklist natin. Okay, ngayon, ito na ngayon yung pinakita ko sa GC2 eh. Ito yung mga umattend ng trainings natin. Na batch 10 na, ibig sabihin candidate ka for batch 10 graduation. So kung check nyo po yung pangalan nyo, check nyo po, mens, kapag hindi kumpleto yung check mo, mens, hindi ka gagraduate. I-check, i-double check mo. Magre-repeat ka, mens. So, bibigyan ko kayo ng time na mag-replay sa mga hindi pa po kumbaga kulang kayo. Okay, bibigyan ko yun ng chance na mag-replay tapos mag-send kayo ng voice message, key takeaway, kung talagang umattend kayo or ni-replay nyo yung topic na yun. Sisend nyo po yan sa akin. Kasi kapag hindi po kayo nag-send, wala pong check yan. Clear? So check nyo po yung pangalan nyo at kung anong topics yung hindi nyo po na-attendan. Ngayon, kunwari, naka-attend ka naman talaga pero walang check. Mag-send ka ng pruweba. Okay na talagang naka-attend ka. At pwede rin naman namin i-double check yung screenshot kung nandun talaga yung pangalan mo. Okay? Clear? Clear po mga mentors? Nakita mo na ba yung pangalan mo? May na-miss ka bang topic? Okay, so okay lang yan, mens. Pwede namang mag-replay. Alam ko namang minsan biglaang may mga gagawin, may kakausapin, may IBP, may ganap, 'di ba? So naintindihan naman natin 'yan. Okay, pero ang importante, mens, tapusin mo. Okay ba 'yon, mga mens? Now, ito yung mga topics natin. Patapos na tayo mga mentors. Kung mapapansin nyo, konti na lang. Actually, ano na lang tayo eh, hanggang February. Ang ano natin, yung topics natin hanggang February 12 lang. Okay, February 12, yun yung last topic natin. So, patapos na tayo sa ating batch 10. Okay? So, magsa-start tayo ng batch 11 by third week ng February. Okay? So, mga mentors, ang assignment nyo, ang goal nyo din, kayo na umattend dito sa batch 10, kailangan may mapa-attend kayo sa batch 11. Okay ba yun, mga mens? Yun yung ating panata. Kailangan merong magtuloy. Kailangan may successor ka. Diba? Dapat yung alam mo, hindi lang ikaw yung nakakaalam niyan. Okay? So, reminder lang mga mentors na ito po yung updated nating Dream Team Habit. Okay? So, ang IBP natin every 7 p.m. na lang po. Okay? Napag-decide na natin na every Tuesday and Thursday lang natin ipe-play yung full IBP. Okay?
Ibig sabihin, pwede kayo magdala ng mga invites nyo dyan na pwedeng na IBP nyo na, second exposure na, third exposure, or pwedeng first exposure para magka-idea sila dun sa business natin. Okay, and every Monday, Wednesday, Friday naman yung short IBP. So, pwede nyo silang dalhin or pwede nyo dalhin yung mga invites nyo dyan. Okay, so, yung short IBP yan po yung kay Mentor Clinics. Ipe-play na lang po yan para meron silang pwedeng attendan or plug-inan. Okay, kung ikaw nag-aaral ka ng full IBP at ng short IBP, attend ka para at least ma-familiarize ka. Paano ba yung latagan? Latagan ng kompleto, yung full presentation at yung shortcut. Okay? Tapos, training natin, as is pa rin yan, every Tuesday, Thursday yan. Clear? Now, ito yung papagawa ko sa inyo mga mens. Ito yung assignment ng lahat. Kasi sa IBP kasi, hindi kasi pwedeng nag-IBP ka nang hindi ka marunong mag-sharing. So, ang lahat ay papagawan ko ng intro sharing ng pang-IBP. Okay, so ito yung assignment nyo mga mens. Ito ngayon yung magiging flow or yung formula ng sharing nyo. Okay, who I was, what I struggled with, what I realized, diba? What I prayed for, how I discovered the opportunity, why I decided to try, why I'm sharing this today. Okay, so ito yung magiging flow ng formula. So meron akong sample ng intro ko na script. Kumbaga ito yung script ko nung unang-unang panahon pa. Share ko sa inyo. Okay, nung naggagawa ko ng pang-duplicate ko ng IBP ko. So, syempre, pag nag-IBP ka, kailangan may sharing ka muna sa start or yung introduction mo. So, ito yung sa akin. Ang gagawin mo, Mens, gagawa ka ng sayo. So, ang assignment mo, gagawa ka ng script mo ng sharing mo na pang-intro ng IBP or ng presentation. Okay? Kasi yung sharing mo na magagamit mo yun sa lahat. Sa hindi lang pang IBP. Pag may nagpapa-share sa'yo, meron ka nang i-share na maayos. Hindi yung kung ano lang yung naisip mo. Okay, so ito yung sample nung sa akin, Ments. Okay, amazing morning. Gusto ko lang din po magpasalamat kasi nagbigay kayo ng oras para mapakinggan itong napakagandang negosyo na ipapakita ko po sa inyo. Good news dahil ito pong negosyo na papakita ko sa inyo ay malaki po ang maitutulong sa inyo. Dahil marami na rin po ang nabago ang buhay dahil dito. Ang importante po, mapakinggan nyo lang po yung idea ng negosyo. Kapag nagustuhan nyo po, pagtulungan natin. Kung hindi naman, okay lang po. Ang importante po, na-share ko sa inyo. Okay, so ito na yung pakilala. So gagawa ka rin ito, Ments. Pero syempre, kung iba yung kwento mo, syempre, kung ano yung sa'yo, inarate mo lang. Okay, pero hindi pwedeng sobrang haba. Okay, so ito yung sample nung sa akin. Who I was. Before po ako magsimula, pakilala po ako. Ako po pala si Shane. Kulang yung De Leon. Shane De Leon, dentist by profession. Graduate po ako ng UP Manila. Nag-top 2 din po tayo sa dentistry board exam noong 2013. After boards, naganap na po ako ng trabaho kasi wala po akong enough na puhunan para magpatayo ng sarili kong clinic. Good news, natanggap naman akong associate dentist sa isang dental clinic sa Manila. Associate dentist, puro dating. Di ba ang sinasabi ko ba dyan? Associate dentist, maganda lang pakinggan, puro dating walang dato. Okay, ang baba lang ng sahod. Ang hirap kasi pilit kong pinagkakasya ang maliit kong sahod. Yung expenses ko po, mas mataas sa income ko. So, ito yung mga parang realization mo na. Okay, so ikaw, kumbaga kung ano yung sa'yo, i-compose mo lang siya. Okay, tinatry ko pong mag-budget pero wala na po akong ma-budget. Kaya kadalasan po nangungutang tapos wala pang ipon. Nararanasan nyo din po ba? Hindi naman po palagi ganoon, na-realize ko kailangan ko magdagdag. Sa buhay nga po, kung gusto natin may mabago, kailangan may babaguhin po tayo sa ginagawa natin. Kung paulit-ulit lang po yung ginagawa natin, pare-pareho lang yung resulta natin. Tama po ba? Kaya nagdasal po ako sa Panginoon na sana bigyan niya po ako ng opportunity na pwede magbago yung sitwasyon ko noong mga panahon na yon. Okay, nakukuha niyo po yung flow mga mentors. Okay, next. Good news. Isang araw nag-Facebook po ako. May nakita akong post about this business. Na-curious ako kasi nakakita ko ng cheque, 300,000 isang buwan. Malaki, maliit. I got curious at the same time na inspire ako. Naisip ko kung nagawa niya, I'm sure kaya ko rin.
So katulad mo, na-invite ako at umattend din ako ng presentation. Katulad mo, so to cut the long story short, nagustuhan ko po yung negosyo. Actually, nung kinagabihan, di po ako nakatulog. It was an answered prayer. Sabi ko, ito na po yata yung negosyo na hinahanap ko na makapag-aalaga sa akin at sa pamilya ko ng pangmatagalan. Kaya excited po ako na ipakita ito sa inyo. Ang hinihiling ko lang po, just have an open mind and heart. Kasi kahit gaano po kaganda yung negosyo na ipapakita ko sa inyo, kung sarado po ang utak at puso nyo, hindi nyo rin po makikita yung ganda ng negosyo. At naniniwala ko na hindi po aksidente na nagkakilala po tayo. I believe everything happens for a reason. Kaya excited po ako i-share sa inyo ito. Okay, so nakuha nyo po? So kumbaga sample lang to. Ito pa po yung intro ko nung unang-unang panahon pa. Okay. Actually, previous company pa po na intro ko yan. At hanggang ngayon naman ginagamit ko yan. May mga na-revise lang na ibang mga words. Pero iyan pa rin po yun, yung flow. Okay? So, compose your own intro sharing IBP using the formula. Make a video. Pass the script and video next week. Deadline, January 27, 2026. Okay? Okay ba mga mentors?